kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos nang ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, sana magkaroon ng magandang umaga. Kagaya na sinasabi ko sa inyo, lalong lumalala ang dilim. Dahil kasabi-sabi ni Jesucristo sa kanyang kasulatan, huwag kayong mag-ingat kayo na huwag mailigaw ninuman. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad noong panahon niya. Ngayon, sa panahon natin, dahil binabasa natin yan, huwag sana tayong maligaw. Dahil sabi ni Kristo, maraming lumilitaw na bulaang propeta na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. So, kagaya na narinig ko, dahil ang Espiritu ng katotohanan, sabi ni Jesus, pagdating niya, ano man ang kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. So, narinig ko kanina, nagsalita si Apollo Kibuloy, na siya ang daan at katotohanan na buhay, walang makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko, sabi niya. At ayaw niya makipagdebate dahil inaangkin niya na siya ang Kristo. At sinabi niya, lahat ng kaluluwa natin, Espiritu, ay Kanya. Ngayon, dahil sa kabulanan ito, hindi maaaring hindi ko sagutin. Upang palalanan kayo. Dahil marami nang nailigaw ni Kibuloy. Apollo Kibuloy. Alright, so, at marami na siyang kaso na naganap sa iba't ibang bansa at pananagutan niya sa harapan ng hukuman ng tao at ganun din sa hukuman ng langit. Pananagutan niya lahat yan. Dahil tayo lahat ay haharap sa hukuman ng langit. So, habang maaga ay sasagutin ko ang kanyang mga sinabi sa inyo na hindi na siya pwede makidebate kanino man dahil siya na nga ang daan at katotohanan at ang buhay daw. Dahil yun ay sinabi ni Kristo na kapanahonan niya. So, nagpanggap siya ngayon na Kristo sa ating kapanahonan at walang makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan niya. Ang isang sinungaling ba ay makapamagitan sa Diyos? Ang mga sinungaling ba ay kaaya sa Diyos? Hindi ba sinabi ni Kristo sa Apokalipsis, lahat ng mga sinungaling ay sa impyerno lahat ito. So, dahil sa kanyang kasinungalingan, ako'y magsasalita bilang alagad ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na siya'y masiraan ng puri. Dahil ang kasiraan ng puri ng isang tao ay kasiraan ng Diyos. So, dahil nakagawa siya ng kasiraan puri, maliwanag na siya yung sinabi ng Diyos doon sa Matthew 24. Marami nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, sabi ni Jesus noong panahon niya, hindi ba kami nagpalaya sa mga demonyo at sa pangalan mo nagpagaling kami ng maraming masakit? Anong sagot ng Panginoon? Lumayo kayo sa harapan ko. Hindi ko kayo kakilala. Kayong manggagawa ng katampalasanan. So,
So, itong ginawa niya na krimen sa iba't ibang bansa, ito ba hindi katampalasanan sa paningin ng Diyos na ang tunay niyang anak ay gumawa ng ganon? Hindi ba sinabi ni Kristo o si Pablo na pagparito niya ay siya'y luluwalatin ng kanyang mga mananampalataya? Paano maluwalatin? Maluwalatin ang Diyos kung ang tao ay gumawa ng katampalasanan sa kanyang kapwa. Dahil sabi ng Diyos mismo doon sa Matthew 24, ano mang ginawa mo diyan sa kalitlitan na yan na sumasampalataya sa akin, hindi mo sa kanila ginawa, kundi sa akin. So, ano bang ginawa niya na krimen sa kanyang kapwa ay sa Diyos niya ginawa. So, kaya ako nagsalita ngayon dahil karinig ko lang yung Facebook na yan na inaangkin niya na siya ang Kristo. Hindi ba maliwanag na sinabi ni Jesus? Basahin mo. Marami magsasabi na ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Bakit? Bakit hindi niya iniligaw ng marami? Sinunod ba niya ito? Sinabi ni Jesus sa 4:22 sa San Juan na sumasamba siya sa Espiritu. Meron ba siyang Espiritu Santo na sinasamba? Wala naman siyang sinasamba ng Espiritu Santo Dahil ang Espiritu Santo, siya magtuturo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. San Juan 14:26. Dibasahin. San Juan, Kapitulo 14, talatang 26. Datapat pagparito ng mga aliw, sa makatibagay ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo aking sinabi. Alright. Pinaalala nga niya yung sinabi ni Jesus na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alright. Kung nagaya niya si Jesus na sakdal, dahil si Jesus ay sakdal, walang bahid na kasalanan. So ngayon, kapuri-puri ba sa Diyos na malapastangan ang dangal ng kanyang anak? Kasi pag nilapastangan natin yung anak ng Diyos, tayo ay hindi kapuri-puri sa paningin ng Diyos. At Diyos din ang nilalapastangan. At ang Diyos din ang nilapastangan. Alright, so ito, mga salita ito, narinig ko lang at hindi maaring hindi ko sayisayin dahil nagaganap sa ating kapanahunan. Alright, ito nga tatanungin ko kay Kibuloy, huwag na akong makipagdebate. Siya ba'y sumasamba sa Espiritu o hindi? Mayroon ba siyang ipinakilalang Espiritu Santo na magtuturo? Kagaya na sinabi ng Diyos kay Moises noong panahon niya, 4:10 Ng Deuteronomio. ng Deuteronomio. Yung mga tinipon niya, mga tao sa iba't ibang dakon ng lupain. Ipinakilala ba niya ang Diyos kagaya na pagpapakilala ni Moises? Di basahin mo. Dahil ito ang kausap niya, si Moises, noong panahon niya. Deuteronomio, Kapitulo 4, talatang 10. Yaw araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisahin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanila'y kabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. O see? Yan ang original na order ng Diyos kay Moises. At yun din ang ginawa ni Jesucristo. Ipinakilala niya yung Espiritu Santo na mga aliw na siya magtuturo sa lahat ng mga bagay. Sino ba yung Espiritu Santo na yan na tinutukoy ni Jesus? Hindi ba yung Ama na siya ang sinasamba niya doon sa 4:22 ng San Juan? Diba sa'yo? Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin.
sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Alright, tuloy mo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mga mananamba. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya na isasamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Alright, maliwanag. Mayroon ba silang sinasamba na Espiritu Santo o si Kibuloy ang sinasamba nila? Yung itinuro ni Jesus, itinuro ba ni Kibuloy na sambahin ang Espiritu Santo? Meron ba siyang pinakilala ng Espiritu Santo? Ang itinuro yata niya siya yung sambahin ng mga tao. Kaya nga hindi ba sambahin yung Espiritu Santo? Noong panahon ni Jesus, sinamba nila ang Espiritu Santo. Kahit na si Jesus ay sumasamba sa Espiritu Santo, ano sinabi niya? Sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. So, yung sinabi ni Moises, sinunod ni Jesucristo dahil ang Espiritu ng Ama ay kakausapin niya ang lahat ng mga tinipon ni Moises. Ngayon, sa panahon natin, yung mga tinipon na taon ni Kibuloy, narinig ba nila ang tinig ng Diyos? Na siya yung Espiritu Santo? Okay, maraming Espiritu Santo, pero sila ay nagpapakilala. Kagaya ng pagpapakilala ng Diyos noong panahon ni Juan Evangelista, doon sa Apokalipsis, na sinabi niya, ako ang Alpha at Omega. Alright. Itong Alpha Omega, hindi ba siya ang Ama? Pasimula at wakas? Ngayon, bakit nagwakas kay Kibuloy ang pagpapangayag ng Ama? Na siyang Espiritu Santo na dapat sambahin. So, maliwanag na si Kibuloy ay sinungaling. Bulaang propeta na sinabi na Jesus sa kanyang pangangaral, marami magsisilitaw ng bulaang propeta at ililigaw ang marami. Bakit? Dahil maliwanag na ipakilala mo ang Ama. Dahil nung panahon ni Jesus, walang nakakilala sa Ama, kundi siya ang bugtong na anak na nagpakilala sa kanya. Alright. Ayon sa salita ni Kibuloy, siya ang bugtong na anak. Ngayon, naipakilala ba niya ang Diyos? Wala naman siya naipakilala ang Diyos, ha? Ang sarili niya, pinakilala niya na siyang si Jesus. Tanong mo po kung may bumababang Espiritu Santo ro na nagre-revelasyon. May bumababa na Espiritu Santo maroon sa kanyang grupo na nagre-revelation, nagpapahayag, dahil yan ang sabi ni Jesus doon sa San Juan 14:23. San Juan, Kapitulo 14, talatang 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya ibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya, at siya gagawin naming aming tahanan. Alright. Kung siya tinahanan ng Diyos, anong gagawin ng Diyos? 21. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga yawan ay siyang umibig sa akin, at ang umibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Alright, magpapakahayag. Alright, paano ngayon yung sinabi na tipunin mo sa akin ng bayan at iparirinig ko sa kanila ang aking salita? Natipon na po niya yung bayan, milyong-milyong miyembro niya, o naparinig ba niya yung tinig ng Ama? Nandun ba ang Ama na naghayag at ang anak? Wala. Ngayon, kung wala, hindi, nagsisinungaling siya. Wala man lang kaming narinig. Dahil si Jesus, sinabi niya mismo, huwag niyong sabihin, ako'y naparito
upang labagin ang kasulatan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang labagin, kundi upang ganapin. So, kung hindi niya ginaganap, di nilabag niya ang kautusan. Ano ang kautusan? Biblia ay kautusan. At siya rin, yung tipan na dapat ganapin ng lahat ng mga tao. Hindi ba sinabi na Jesus noong panahon niya, bawat kudlit, bawat Isang tuldok, isang kudlit, isang kudlit, walang mawawala sa kautusan. hanggang sa lahat. Hanggang sa lahat ay Ay maganap. matupad. So, bakit nawala yung tema na ang ama ay maghayag sa lahat ng titipunin ni Moises? Ngayon, siya tumipon ng tao na marami na. Hanggang sa Amerika, mayroon na. Narinig ba yung tinig ng Diyos? At yung anak ng Diyos? Isa po sa dahilan dyan, wala silang mga luklukan na sinabi ni Propeta Juan Evangelista at walang maghahanda ng daan para makarating ang Espiritu Santo. Alright. Hindi ba ginanap ba ni Kibuloy itong Zacarias, Kapitulo 3:1, kung siya'y talaga sugo ng Diyos? Bakit hindi naghanda ng daan para makababa ang Diyos? Ito po, Kaya ni Malakias. Juan Evangelista o Juan Bautista. Basahin po ba natin Malakias 3:1? Sige. Malakias Kapitulo 3, talatang 1. Ang pagdating ng sugo ng Panginoon, narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo, at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alright. Asan yung inanda niyang daan? Wala. Sa sinabi niya, siya ang daan. Siya mismo nagsabi, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Bakit hindi narinig sa bibig niya ang tinig ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Dahil silang tatlo ay magkakasama. Pag bumaba yung Ama, bumaba yung Anak, bababa rin ang Espiritu Santo. Dahil sila ang dapat sambahin, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Dahil yan ang nakalagay sa bundok ng Sion. Sige, basahin. Pedro Ako na po. 2. Pedro 2:5. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatagong bahay na ukol sa Espiritu. Natatayo. Natatayong bahay ukol sa Espiritu. Asan ang Espiritu Santo kay Kibuloy? Ba't di ako nakarinig ng salita ng Espiritu Santo? Sige, tuloy mo. Upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Alright. Ano yung hain? Yung katawan mo ay hain. Walang dungis. Pabayaan mo na. Alright. Paghihain mo ang sarili mo. Banal, walang dungis. Hindi ba ganon? Ang sabi ni Pablo, bakit ang hain ni Kibuloy ay may dungis na? Dahil nagkaroon na siya ng kaso. Samot-saring mga kaso. So, hindi ba ito ay dungis? Hindi ba kinikilala ni Kibuloy dungis yan? Hinain niya sarili niya, may dungis? Tatanggapin ba ng Diyos yung may dungis? Hindi. Kaya ba ang Diyos yung may dungis? Hindi. So, nasa dito, di ba Roma 12:1?
Basahin ba, Roma Kapitulo Sige. 12, talatang 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Alright. Ito ba si Kibuloy? Idahin ba niya yung kanya sarili na banal? Meron bang banal na makasalanan? Bakit po siya super bilyonaryo ngayon? Marami siyang nalinlang na tao. Dahil sinagpang nga niya yung alok ni Satanas. Na kung sumunod kay Satanas, payayamanin siya. So malinaw na siya natukso ni Satanas. Kaya ngayon, tukso, naghahari sa kanya. Dahil marami siyang ginambalang mga tao. Alright. Marami siyang pinirwisong tao. Ito ba ay turo ng Diyos o turo ni Satanas? Turo ni Satanas. Nagturo ba ng Diyos ng ganon? Di po. So, alalahanin nyo, ang Biblia, walang itinuturo ng Diyos na ganon. Kaya sabi ni Pablo sa kanyang kasulatan, doon sa 4:20 ng Epeso, Epeso Kapitulo 4, talatang 20. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. meron ba itinuro ni Kristo na ganon na ginagawa ni Kibuloy? Mapagsamantala niya mga babaeng bao, Ang kanya mga miyembro, ang kanyang mga membro. pag nagustuhan niya, kanya na. Yan ba ang itinuro ni Jesus? Hindi po. Kaya basahin mo. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kalayan ng pagdaraya. So, hindi ba niya dinadaya ang mga taong walang malay? Yan ba tinuro ni Jesus? Hindi po. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Hindi ba tinuro ni Jesus magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal? Anong ginawa niya? Nagpakabalbal. So, mayroon ba banal na ganon? Siyempre mo, bumasa sa Epeso. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos, ayon nila lang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. O, see? Hindi ba? Dinaya niya ang mapuso ng mga walang malay? So, ito ba ituro ni Kristo? Hindi po. So, maliwanag yan So, alalahanin nyo, kagaya na sinabi ni Jesus, doon sa Matthew 4:3. 24:3. Matthew Kapitulo 24, talatang 3. At samantala siya'y nakaupo sa bundok na maulibo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito Alright. at ng katapusan ng sanlibutan? Oh, yan ang tinatanong ang mga nag-aaral sa kanya, kagaya ng kanyang maalagad. At ito ang sinabi ni Jesus. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Alright. Baka naliligaw na kayo. Sinasamban na yung nilalang kaysa lumalang. Hindi ba yun nasabi? Si San Pablo. Pablo. Pinalitan nyo yung katotohanan ng kasinungalingan. Pinalitan niya. So, asambal sila sa nilalang, hindi sa lumalang. Hindi ba yun nasabi ni Pablo sa Roma? Ito po, sa Diba? Roma 1.25. Sige. Sapagkat pinalitan nila ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Alright.
So, ngayon, itong sinabi ni Pablo nito, totoo ba lahat ito? O yung sinabi ni Kibuloy? Walang katotohanan sa sinasabi ni Kibuloy. Alright. Alin ang paniwalaan nyo? Si Kibuloy o si San Pablo? Ito po ang sinabi ni Apostol San Pablo kay Kibuloy at sa lahat ng mga taong gumagawa rin ito. Roma 16:18. Di ba sa'in? Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. O si, yung mga walang malay sa Biblia, dinadaya niya sila. Ayun Dahil sinabi kasi niya, hindi siya naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod siya sa pera. Dahil yan ang alok ng Satanas sa isang tao na maglilingkod sa Diyos. Dahil sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatirama ka sa akin. sambahin mo ako. Sambahin mo ako. At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan ng mga bansa. So, ngayon, maliwanag na si Kibuloy, nagpapayaman lang, hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon. Sa kanyang sariling tiyan lang. Super bilyonaryo na po siya ngayon. O ngayon, madadala ba niya yung kayamanan niya sa langit? Sabi ni Hari Solomon, wala tayong madadala sa langit. Tayo sinilang na ubad, uuwing ubad. Ngayon, ito bang kayamanan na yan makapagliligtas ba sa galit ng Diyos? Nandun sa Sefanyas Sefanyas 1:7. 17. 17. 1:17. Sefanyas Kapitulo 1, talatang 17. O 18 po ba? Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasin niya o isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Alright. So, itong mga katagang ito na binasa ko sa inyo, ang pera ba'y makakaligtas? O ang pagsunod sa batas at palatuntunan ng Diyos? Dahil ang batas at palatuntunan ng Diyos ay nandun sa Exodo 20, yung 10 utos. Alright. Basahin 10 utos, magmula doon sa huwag kang papatay. Exodo Kapitulo 20. Huwag kang papatay. Ano ba yan? Diretso. Exodo Kapitulo 20. Ibinigay ang 10 utos at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyo o ng kawangsman ng anumang anyong nasa itaas sa langit. Ano yung larawang inanyuhan? Hindi ba pera ay larawang inanyuhan? Na yan ay Diyos-Diyosan? At yung marble to. Yan ang tunay na Diyos-Diyosan. Pilak at ginto. Tunay na Diyos-Diyosan. Alright. Sito lima. O nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupot sa akin. Anong katampalasanan? Kagaya na sinabi niya doon sa mga nagreklamo ng mga manggagamot, ano sabi niya? Hindi ko kayo kakilala. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Yung mga sinasabi ni Kibuloy, akin lahat ang inyong mga kaluluwa, lahat ng mga kaluluwa sa akin magre-report. Kung nasa kanya ang Diyos, pwede. Eh wala naman sa kanya ang Diyos eh. Hindi naman ipinakilala ang Diyos.
Hindi naman niya pinakilala ang Diyos. Ang sarili niya ang kanyang pinakikilala. Wala nga pong bumababang banal na espiritu sa kanila at nagre-revelasyon. Hindi ba tatlo ang magpatotoo? Wala siyang saksi. Silang niya ang kanyang sarili niya. Tatlo ang magsaksi. Ama, Espiritu, tubig at dugo. Yan ang tatlong saksi na magpatotoo kung tunay nga na ikaw ay anak ng Diyos. Ngayon, tungkol sa naganap at mga balibalita, totoo ba ito o peking balita? Alright. So, kung peking balita, paninira kay Kibuloy. Pero kung totoong balita, tunay nakasiraan ni Kibuloy. Totoo ba yun? Bakit ang dami po niyang kaso? Patong-patong na. Kasiraan nga. Kasiraan ni Kibuloy, kasiraan ng Diyos. Dahil meron bang itinuro ng Diyos na gano'n? Wala po. Ituloy mo sa bukotos. Na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupot sa akin at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umibig sa akin na tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi ari ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alright. May kabuluhan ba yun? Na siya ang may-ari ng ating kaluluwa. Ay tao lang siya. Siya raw ang the only Son of God. Only begotten Son of God sa ating panahon. Di balik sinungalingan niya. Sinungaling siya. Noong panahon ni Jesus, siya lang ang anak ng Diyos. Pero ngayon, marami ng anak ng Diyos. Ano sabi ni Pablo? Lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Roma 8:14. Alright. Siya lang ba ang anak ng Diyos? Sige, unawain nyo. Lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Bakit sinabi niya na siya lang ang anak ng Diyos? Dahil lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Bakit i-separate yung iba pa ang pinapatnubayan ng Espiritu Santo ng Diyos? Kagaya ni Liliben, kagaya ni Miranda, kagaya ni Albert, o ano? Dato Katarungan, Captain Ray Baleros. Baleros, yan ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. At marami pang iba. Sila Pauchip Acosta. Alright. At ang kanyang Siya lang grupo. ba ang anak ng Diyos? Sabi po niya, I am the only begotten Son of God. One and only. Oh my God. O sana nga, magtagumpay siya. Pero wag niyang i-separa ang marami. Dahil marami ang mga anak ng Diyos. Kung sinabi ko ang hiwagan ng Ebanghelyo, maniwala kayo na sinabi ni Kristo bago siya napatay. Ano sabi niya? Gibayin niyo ang templong ito at ako'y mabangon sa ikatlong araw. At aking itatayo sa ikatlong araw. Alright. Aking ibabangon sa pangatlong araw. Ilang taon na mula nung namatay si Jesucristo? Hindi ba pasok na tayo sa pangatlong araw? Magta-3,000 taon na. Alright. Dahil may talinghaga siya na binitawan na ang palay hindi dadami kundi mamatay at ibaon sa lupa at dadami mabubuhay. Kaya hinalimbawa niya sarili niya sa isang butil na palay na namatay at inilibing sa lupa at tumubo at lumami ang palay. Yan ang hiwaga ng Ebanghelyo dahil marami na ngayon ang katawan ni Kristo. Hindi lang si Kibuloy.
Tandaan nyo marami na ang katawan ni Kristo. Dahil si Kristo mismo, Pablo, nagsabi, doon sa Corinto 12:27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Alright. Di ang dami na si Kristo. Yung katawan ni Kristo, marami na. Hindi lang si Kibuloy. Marami na ang katawan ni Kristo. Hindi lang si Kibuloy. Tandaan nyo yan Kaya, tignan ninyo, iba pa ang katawan ni Kristo na bumangon sa ating kapanahunan. Yung mga naghahayag ng mga katotohanan. Sila ang katawan ni Kristo. Dahil hinayin nila ang kanilang sarili, walang dugis sa harapan ng Diyos. Walang kapintasan. Dahil yan ang sabi ni Pablo doon sa Timoteo 3:1. Timoteo Kapitulo 3 Talatang 1. Tapat ang pasabi, kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Alright. Sige, Buloy Bay, walang kapintasan bilang obispo. Alam niyo ibig sabihin ng obispo? Mataas na posisyon Noong sa kapanahunan iglesia. nila. Hanggang ngayon, ang obispo, mataas ang posisyon sa iglesia. Walang katapusan yan, pagiging obispo. Ang maghangad maging obispo, walang kapintasan. Ngayon, sige Buloy Bay, nakagawa ng kapintasan? Maraming kaso. O, kapintasan ba yan? O karangalan? Kapintasan. So, bulay-bulayin nyo. Kasiraan ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay dapat malinis, mahabagin, maunawain, mapagpigil sa sariling nasa. Hindi may bigin sa salapi. Hindi maibigin sa lapi. Eh, Hindi super mayabang. na siya. Sobrang yaman na eh. So, maibigin siya sa lapi. Nahiga na siya sa lapi. So, maliwanag na siya ang ama niya mismo, si Satanas. Tandaan nyo Alright. Marami pa ako sasabihin. Pero baka malito kayo. Ako'y naghahayag lang sa mga bagay na aking narinig. Bilang espiritu ng katotohanan, hindi ko maaring pigilin ang pagsasalita ng katotohanan. Ito po yung ating huling mensahe galing po kay Propeta Isaias 56 talatang 11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. O, maliwanag yan So, sarili lang niya pakinabang ang ginagawa niya. Alright. Dinadaya ng mga puso na walang malay. Taong walang alam sa Biblia. Dinadaya niya sila. Hindi na tinuro ang matuwid. Alright. So, hanggang dito lang. Kung paniwalaan nyo yan, magbulay-bulay kayo. Dahil kung hindi nyo paniwalaan ng Biblia, mag-isip-isip na kayo. Huwag nang maniwalang may kaligtasan pa. So hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalataya. Nawa po ang lahat po ng inyong mga narinig na mga katotohanan at pawak katotohanan lamang galing po sa ating pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoong Hesukristo at sa lahat ng mga banal na espiritu. Siya nawa.